Kawawa naman, oh. Nakakawa. Kawawa. Dapat dyan, ambulansya na ho kagad yan. Dapat dyan, takbo na kagad sa, takbo na kagad sa hospital yan. Kasi yan ho yan eh. Parang inatake sa puso eh, no? Pag ang pagbigay ng ayuda, dapat hindi pinapahirapan ng tao. Hindi katulad ng nakaraang presidente, pag nahihirapan ng tao, gagawa sila ng paraan. Tama. Yung mga sumisegoy sa likod, tama. Ibig sabihin, nakita ho nitong mga kababayan natin na to, mga tricycle driver, yung proseso ngayon at yung proseso nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang oras ka na nakapila? Almost 13 hours na po. 13 hours. 13 hours. Pasensya na sir ha. Ako na nangingi ng sa inyo. Kawawa sa bayan ng Pilipino dito sa mga siraulo na to sa administrasyon ni Marcos Jr. Pahirap po talaga. Pahirap po talaga itong mga to. Mga perwisyo talaga. Anong oras kayo pumila? Alas 6 po. Ayan, joyride ho yan, joyride. Marangal trabaho nila. Tayo bilib sa mga yan. Lumalaban ng parehas eh. Marangal ho. Anak ng tokwa. Yung mga sila Marcos Jr. di marangal trabaho. Mga magnanakaw yan. Yung sila Martin Romualdez. Maleta ang pinapasok niyan. Yan ho sila'y lumalaban ng parehas. Diba? Lumalaban ng parehas. Tapos sila pa ho ang nasasawi, nahihirapan dahil sa 5,000 na kung saan yung ibang mga politiko, bilyon, daang milyon ang linalakaw at linalagay sa loob ng maleta. Ng umaga. Tapos, alas 12:30 ng gabi. Ngayon na kami na-releasean. Paano bang bakit umabot ng ganito kahaba? Medyo mas mabagal yung proseso natin ngayon eh. Mabagal talaga yung proseso. Actually, ang Malacanang nagsalatan na rin kahapon at sabi nga ay walang ganitong term sharing sa pagitan ng Pangulong Marcos at VP Sara. Ayun na nga, kaya siguro dapat take notice ang ating Kongreso. Maski ang Pangulo sinabi na sinungaling si Madriaga, siguro dapat pansinin nila yan sa kanilang mga susunod na hearing. Huwag na nilang bigyan masyado ng bigat kung sunod-sunod. Si VP Sara galit sa bad academic record. Si Tanya Gaisano Lee, sinasabi hindi ako taga Laguna o scholar. Taga Davao pala siya, higit sa lahat milyonaryo. Isipin mo, Gaisano, ginawa pang scholar. So saan hahanto ito, Senator Ami? Kasi marami ring nakapula. Pati si former Justice, Supreme Court Justice Adolf Ascuna na ang ginagawa ng Justice Committee parang impeachment hearing na dapat trabaho ito ng Senado bilang impeachment court. Interview ho nitong si Mangga dito kay Kadeo Makalma ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Tapos segue ho tayo dito sa nagva-viral na video ngayon sa mundo ng social media na kung saan isang tricycle driver ang binawian ng buhay sa paghihintay ng ayuda galing sa pamahalaan. Pero bago lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, nagva-viral ho ngayon sa mundo ng social media. Itong video na to na kung saan sinusubukang i-revive ang isang tricycle driver na naghihintay ng 5,000 ayuda galing dito sa Bangag Administration. Ito ho, pagka ipi-play ko ho ito, medyo tatakpan ko ho ng konti yung kababayan nating i-revive. Ito ho siya ha. Ito ho siya. Kung makikita nyo ho yung pantalon niya, medyo iba na ho yung marka dito. Ibig sabihin, medyo napaihi na ho yan. Ibig sabihin, talagang nahimatay na at talagang hindi na ho maganda ang lagay pagkaganyan. Ito, panuorin ho natin ng clip para makita ng ating mga kababayan kung paano tratuhin ng administration na to ang ating mga kababayang naghihirap ngayong mga panahon na to. Simple lang naman ho kasi yan eh. Suspendihin yung VAT dito sa mga produktong petrolyo. Diba? Doon nyo na lang ipadaan yung subsidiya. Doon nyo na lang ipadaan yung ayuda. Bakit ba kasi ayaw nyong suspindihin? Ang problema ho kasi dito, gusto pa ho magpabida ng ilang mga politiko na nasa administrasyon, itong si Marcos Jr. Lalo na itong si Presidente Marcos. Ito, panuorin ho natin itong mga kababayan. Grabe, naawa ho tayo nung nakita ho natin itong video na to. Grabe oh. Wala na ho wala na pagkaganyan, wala na ho yan. Wala na ho yan pagkaganyan. Medyo medyo hindi ho maganda yung video, no? Hindi gaano maganda. Kaya, ayan
sinusubukan nung sigurong sagipin ang buhay nitong kaawa-awang tricycle driver na to, na dahil sa kapalpakan ng administration na to, ito ho ang nangyayari ngayon sa ating mga kababayang mahihirap. Simple lang naman kasi. Simple lang naman ho kasi yan mga kababayan. Suspendihin ng VAT, lahat makikinabang. Ayan ho. Kawawa ho talaga yung mga kababayan nating mahirap dito sa bangag administration na to. Simple lang ho mga kababayan. Suspendihin ng VAT. Suspendihin ng VAT. Kahit papaano mararamdaman yan ng sambayan ng Pilipino. May ginagawa ang administrasyon. Kaso ang problema ho, sinuspindi ang VAT sa LPG at sa kerosene lang. Yung dalawa sa pinakamahalaga na ika nga pinagkukuhanan ng enerhiya o binibili ng mga tricycle driver at ng mga namamasada, ang diesel at gasolina, ayaw kong suspindihin ang VAT. Ano bang problema? Ito naman kasing si Ralph Recto, sumusobra eh. Akala mo sa pagkukulikta nila ng buwis, merong nangyayari dito sa natin. Kumbaga, nagiging maginhawa ang buhay ng mga ordinaryong Pilipino, di ba? Pantay-pantay na lang, pati yung mga ordinaryong Pilipino, mga pribadong individual makikinabang pagka sinuspindi ang VAT na yan sa mga produktong petrolyo Kaso ayaw talaga ni Ralph Recto. Hindi pa siguro sapat yung pinagbilhan ng ginto at yung pagkuha ng pera sa PhilHealth. Kaya kahit na maghirap na sambay ng Pilipino, gumapang na ang mga tsuper at tricycle driver, hindi pa rin siguro suspendihin yan ng administrasyon itong si Marcos Jr. Ay, kawawa ho. Kawawa ho talaga mga kababayan. Grabe, wala na. Para ho sa mga na naulila nitong si Manong Driver, nakikiramay ho kami dito sa PH Update sa inyo. Hindi lang ho natin malaman yung nito GCash. Kung meron GCash magpapadala ho tayo ng abuloy kahit papaano. Kasi hindi ho natin alam Kawawa naman Kawawa. Dapat dyan, ambulansya na ho kagad yan. Dapat dyan, takbo na kagad sa hospital yan. Kasi yan ho yan Parang inatake sa puso Ito ho siya. Ito ho siya yung mga kababayan nating naghihirap ngayong mga panahon na to na naghihintay sa paayuda ng administrasyon itong si Marcos Jr. Diba? Ito sila, ito. Ang pagbigay ng ayuda, dapat hindi pinapahirapan ng tao. Hindi katulad ng nakaraang presidente. Pag nahihirapan ng tao, gagawa sila ng paraan. Stop muna natin. Kuha tayo ng paraan para mapadali. 11. Narinig niyo ho yun mga kababayan, hindi nang gagaling sa atin yan. Baka sabihin, PH, masyado ka namang chine-cherry pick mo ata yung mga video. Ito ho mga kababayan, galing ho sa News 5 yung video na yan. Hindi ho natin chine-cherry pick ika nga. Ayan Ayan ho, galing galing sa News 5. I-share nyo ho itong video na to. Ulitin ho natin, baka hindi narinig nitong si Marcos Jr. Ang pagbigay ng ayuda, dapat hindi pinapahirapan ng tao. Hindi katulad ng nakaraang presidente. Pag nahihirapan ng tao, gagawa sila ng paraan. Tama. Yung mga sumisegoy sa likod, tama. Ibig sabihin, nakita ho nitong mga kababayan natin na to, mga tricycle driver, yung proseso ngayon at yung proseso nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Simple lang naman kasi. Ba't kailangan nyo kung papuntahin dyan? Isang representante lang dyan, yung TODA. Yung TODA, ilan yung nakalista? Di ba? Ilan yung nakalista dito sa TODA ng Tondo? Dito sa TODA ng ganito, papuntahin nyo lahat ng presidente at saka vice president, auditor o kung sino man, di ba? Treasurer. May representante sila doon. Huwag nyo nang papuntahin lahat. Naghahanap buhay yung mga tao, istorbohin nyo pa di ba? Sila lang pupunta doon, mga opisyal ng TODA. Ngayon, sila kukolekta. Sila na balang mamigay noon. Ang problema ho dito, kailangan magmano muna kay Marcos Jr. Kailangan magmano muna sa mga tauhan itong si Marcos Jr. Kailangan ipagduldulan sa mga kababayan nating tricycle driver na yung ayuda na yan galing sa administrasyon ni Marcos Jr. Gayong alam naman itong mga individual na to na yung ayuda na yan galing din naman sa buwis nila, ko, at sa lahat ng nanonood dito sa PH Update. Baka akala nyo mga kababayan magsasaka kayo hindi ho kayo kasama sa pagbabayad ng buwis. Kasama ho tayong lahat dyan. Bumili kayo ng ano bang bibilin? Bumili kayo ng ito. Bumili ho kayo ng ballpen. Meron hong VAT yan.
At yung VAT na yon, doon naglalaway yang si Ralph Recto. Yung VAT na yon, ayaw hong pababaan, ayaw hong tanggalin, especially sa mga produktong petrolyo, dahil kay Ralph Recto. Kasalanan ho ni Ralph Recto. Di ba? Hindi galing atin dyan, galing House of Representatives, Kong Lian, di ba? Kahit ho, wala kayong trabaho, huwag nyo sabihin hindi kayo nagbabayad ng income tax return nyo. Di ba? Hindi kayo nagbabayad sa BIR, hindi kayo nakakaltasan, wala kayong permanenteng trabaho na kumakaltas sa inyo kada buwan ng inyong BIR, hindi ho ibig sabihin wala ho kayong partisipasyon sa pagpamimigay ng ayuda o pamimigay ng serbisyo ng gobyerno. Bumili kayo ng ballpen, meron hong VAT yan. Nagpakarga kayo ng gasolina, meron hong value added tax yan. Bawat galaw natin dito sa bansa na to, merong VAT. Kakain ka sa fast food, may VAT. Bibili ka ng kape, may VAT. Lahat ho ng galaw mo, may VAT. Sumweldo ka, kinaltasan ng BIR, pagkakuha mo ng sweldo mo, pag bibili ka ng candy, iva-VAT ho ulit yan. Lahat ho ng galaw natin dito, may hulog tayo dyan. Kaya para ipagduldulan sa ating mga kababayan na kami ang namigay ng ayuda na yan, napakalaking kabalbalan. Kaya tandaan nyo ho mga kababayan, yung mga ayudang natatanggap nyo, hindi ho yan galing sa mga politiko. Okay? Galing rin ho yan sa inyo. Galing sa atin. Kay Sir. Lahat ng sumakay kay Sir, lahat ng nandyan sa background na yan. Pati kay Amy, kahit na galit tayo dyan. Nagbabayad din ho ng buwis yan. Ay Sir Deo Macalma, meron din ho siyang partisipasyon dyan. Kaya nakakaurat pakinggan pagkakailangan pang ipakita yung tarpaulin ni Marcos Jr., ipaalala dito sa mga mabibigyan na dito galing yung pera na yan. Napakalaking kabalbalan. Stop muna natin, kuha tayo ng paraan para mapadali. 11 ng umaga. Hanggang Grabe. ngayon, Hanggang ngayon. hindi pa nakukuha yung 5,000. Hindi pa. Kawawa. 5,000 lang kukunin. Kung gaano pinahirapan yung mga tao, mga rider, gano'n na lang. Hindi nila naisip yun. Basta ang inisip lang nila, nagbigay kami ng ayuda, tapos na yun. Ilang oras ka na nakapila? Almost 13 hours na po. 13 hours. 13 hours. Pasensya na sir ha, ako na nangingi ng sa inyo, kawawa sambayan ng Pilipino dito sa mga siraulo na to sa administrasyon ni Marcos Jr. Pahirap po talaga itong mga to. Mga perwisyo talaga. Linggo man ho ngayon, ayaw man natin magsalita ng ganito pero kawawa ho eh. Diba? Ano sasabihin mo natin dito sa PH Update? Nandito ho kayo para marinig nyo kung ano yung mga punto de vista natin. Diba? Hindi ko naman ho pwedeng sabihin sugarcoat na kailangan dumaan sa proseso yung pamimigay ng ayuda. Hindi naman ho tayo si Auntie Claire. Diba? Kailangan ayusin muna yung ganito ganyan. Ba't kayo nagpatawag? Dapat 3 kada toda lang ang pupunta dyan. Meron silang listahan sa toda, ibibigay yan. Nakapangalan na yan, nakasild sa envelope kung magkano, kaya ganito yan. Tapos ibibigay yung papel, pagka na-receive na ng mga nasa toda, ibigay ulit sa DSWD o kung saan man yung ayuda na yan. O kung gusto ng DSWD, para may pakinabang naman sila, isa-isahin nila yung mga toda sa mga barangay, sa mga munisipalidad. Para walang ganitong insidente na meron pang magugurgur. Ano naman to? Yes. Bakit Kawawa. umabot nagtsaga ng ganong katagal? Dahil sa 5K na yan! Hindi rin naman ho natin masabi na masisipag eh. Hindi masisipag pumila, masisipag maghanap buhay, masisipag lumalaban ng parehas. Kaso sobrang mahal ho talaga ng gasolina. Kahit tayo, kung tayo mamamasyada ngayon, baka hindi na ho muna tayo lalabas. Kasi pupunta lahat sa diesel eh. Yung mga ano pa naman natin, mga jeepney natin, hindi naman ho fuel efficient yan. Di ba? Para hong nagmumumog ng diesel yung mga yan. Di ba? Yung mga ano yan, mga makina yan, baka matatanda pa ho sa atin. Yung iba dyan, mga panahon pa ng hapon. Di ba? Kaya hindi sila fuel efficient. Kaya talagang dahil walang pambili ng bago, ilinalaban na lang ho kahit na luma. Kahit na makasobra ng 500, 1,000 kada araw, ilinalaban. Pero ngayon, imposible na yun. Yung iba daw ho, nakakauwi na lang 150. Kaya yung pagpila nila na yan, hindi ho ibig sabihin na napakatamad naman itong mga to, na puro ayuda na sa utang. Hindi ho.
talagang mahirap ang buhay ngayong mga naiintindihan mo natin sila at hindi ho sila nakadepende sa ayuda. May trabaho yan, may hanap buhay, marangal ang hanap buhay. Ang problema, ayaw suspindihin ng administrasyon na to yung VAT sa mga produktong petrolyo. Diba? Yun ang problema natin dito. Suspindihin yun. Tapos yung pinamimigay na ayuda, direktang subsidiya sa mga sa mga oil company. Gobyerno at mga pribado na lang mag-usap-usap diyan. 'Di ba? Wala nang problema eh. Lahat makikinabang. Hindi ko naman sinasabi na 'di ba? Pati tayo dapat makinabang, 'di ba? Hindi, mas maganda kung lahat, hindi yung selected lamang dito sa grupo na to, tricycle driver. Paano naman yung ibang mga pribado? Hindi naman tayo tricycle driver, di naman tayo makakahingi ng ayuda dyan. Di ba? Mahirap po. Cash online. Online wallet. Para walang pila. Para walang pila. Para walang naghihintay dito ng mga tao. Lakuhan natin siya. Meron na po. May namatay na po dito sa lugar na to. At sumalangit daw ang kanyang kaluluwa. Kawawa ho, no? Meron na. Yung pinakita ko nga ako sa inyo kanina. Dahil yan sa pila na yan, dahil sa pila ng bangag administration na yan. Ayun po. Dahil sa sobrang Sa init po, sa sobrang lakas ng init. Lahat po ng rider dito ay naiinitan at napapagod. At nauuwaw. Walang libreng tubig. Anong oras kayo pumila? Alas 6 po. Ayan, joyride ho yan, joyride. Marangal yung trabaho nila. Tayo bilib sa mga yan, lumalaban ng parehas eh. Marangal ho. Anak ng tokwa. Yung mga sila Marcos Jr., di marangal trabaho, mga magnanakaw yan. Yung sila Martin Romualdez, maleta ang pinapasok niyan. Yan ho, sila'y lumalaban ng parehas. Diba? Lumalaban ng parehas. Tapos sila pa ho ang nasasawi, nahihirapan dahil sa 5,000 na kung saan yung ibang mga politiko, bilyon, daang milyon ang linalakaw at linalagay sa loob ng maleta. Ng umaga. Tapos, alas 12:30 ng gabi, Ngayon na kami na-releasean. paano bang bakit umabot ng ganito kahaba? Medyo mas mabagal yung proseso natin ngayon eh. Oo. Mabagal talaga yung proseso. Tapos ang napakasakit pa. Baka downers yung tinira ni Marcos Jr. kaya mabagal siya ngayon. Baka naka-downers siya ngayon, downers. Kasi siya na sir, baka downers siya, ganito siya maglakad yan, ganyan siya maglakad. Downers eh, no? Downers yung binatak siguro nitong si Marcos Jr., di ba? Pang downers yung nasinghut niya. Doon, may namatay pa desa. Wow. Diba, napakasakit doon. Isa sa kasama namin na namatay. Ginatake. Kita nyo na kahit hindi ho sila pare-parehas na joyride, pare-parehas na tricycle driver, pero kung magtratohan sila, iisa sila lumalaban ng parehas kasi. Yung mga magnanakaw, sila pa nagpapahirap dito sa mga lumalaban ng parehas na to. Mabagal talaga yung proseso sa loob. Wala, mabagal. Kwenta. Tapos, biro mo, alas 6 pumila. Ngayon na lang makuha. 12:30 na, di ba? Kawawa. Napakabagal talaga, sir. Kawawa ho, kawawa. Tayo'y nakikiramay no, sa mga naulila noong nakananto ka, kawawa. Merong pamilya yun, kaya nga naghahanap buhay yan, merong binubuhay, merong pinapakain na bibig, merong pinag-aaral ng mga bata, di ba? Tapos pumila siya dyan. Kung maaari lang, no, hindi naisip niya, sana hindi na ako pumila, natulog na lang sana ako, napagod patuloy ako dyan sa pila-pila na yan, di ba? Sayang ho yung buhay sa halagang 5,000 pumanaw dahil dyan sa pagpapahirap ng bangag administration na to. Rekta ho tayo kay Mangga, no? Kay Amy Marcos ho tayo. Ayaw ho muna natin ngayong mag-all out kasi araw ho ng linggo ngayon. Ano ho muna tayo, kumbaga kalmalicious lang ho tayo ngayon, kalmalicious lang ha. Ano na ho muna tayo, hindi na ho muna tayo masyadong babalagbag. Bukas na, Lunes bukas di ba? Bukas na ho tayo babalagbag. Ngayon ano lang tayo, mahinhin ng konti. Hinhinan natin lumanayin natin ng konti. Malumanay, ayan, lumanayin natin.
Mangga. Nasa ating Senator Amy Marcos. Senator Amy, maganda umaga po. Nembang nga bigat, po, Senadora. Yes, na yung mga bigat. Damit, talakay Deo. Long time no see, ha? Oo nga Talaga po. naman, matagal na. Di ka na dumagalo dito sa umuwi ako DCRH At saka, yun nga, nag-Holy Week tayo, kaya medyo disappear muna. Pero nakakabahala itong mga balibalita nakakahilo. Ay, oo nga po, Senator. Katulad itong issue nga ng kasunduan daw, term sharing agreement sa pagitan ng mga Duterte at mga Marcos na pinag-usapan daw before presidential elections. Pero ang tanong ko, Senator Amy, ayan, ano ba ang BP mo ngayon? Nako! Ang alin? Blood pressure? Ay, hindi. Umanong sa nanay ko, low blood. Low Ay, blood na nakapaligid, pero ako calm. Isang sigaw lang tapos Ganun ba? Kasi na-high blood ka kahapon Ayan. Pero, ayun nga, kasi ang Madriaga na yan, hindi ko na nga ma-pronounce sa inis ko. Ayan. Para sinungaling kung sino man gumawa ng script. Napakalawsi ng Yeah. scriptwriter, kumuha sila sa DCRH. DCRH drama. Pero, Senator Amy, ayan, ano nga po ba ang inyong napag-usapan sa mga Duterte? Paano nyo nakumbinsi ang VP Sara na mag-slide down, maging tumakbo na sa Vice President at pinagbigyan ang Pangulong Bongat sa pagkandidato sa pagkapangulo? Ano ba yung kasunduan nyo, yung agreement nyo? Naku, wala ngang agreement kasi nagpila na si VP Sara at that time. Pumila na siya sa Davao bilang mayor. Wala na siyang kabalak-balak mag-national. At ang akala pa nga, mag-BBP, Bongo at PRRD para sa PDP laban. Kaya hindi ko maintindihan saan galing itong mga kwentong to. Samantalang sabi ni VP Sara, pumila ka na, pumila na kayo. Sabi ko si Bongbong pipila. Ay pumila na kayo kasi wala na akong balak dyan. Yun ang usapan nun. Tapos, yun nga, si Bongbong sabi, sino naman ang vice ko? Pero nakapagpila na siya sa mayor, walang kasunduan. Ako po, kung may kasunduan, ba't naman papayag ng kalahating termino, samantalang siya yung talagang tinutulak na maging presidente, papayag ba yun sa 3 years lang? Parang apakagulo. At saka may statement talaga si Bongbong nun, pinakita ko pa nga sa media kahapon, sa Senado. Talagang sinasabi ni Bongbong, walang term sharing, very unstable yan. Walang tuloy-tuloy na polisiya, magulo. Ayan, kasi kaya po namin ikaw ang tinatanong po namin, Senator, dahil alam po namin na kayo ang talagang matinding mahigpitang ugnayan sa mga Duterte bago ang eleksyon. Kasi kasama ko si Mayor Sara noon sa pangangampanya bilang senador noong 2019. Nakasama ko siya. Halos araw-araw kami kung saan-saan lupalop kami nakakaabot. Kaya mas nakilala ko siya kaysa kay Bongbong. Ayun, tapos ayaw nga niya mag-national na at mayor na lang sa Davao na lang siya. Eto nga, nagkagulo-gulo na nga. Pero ang maliwanag, si Presidente Duterte noon, galit. Hindi kasi niya alam At yung sinasabi ng sinungaling doon sa Congress na may kasunduan, na pumayag na daw si PRRD, basta may term sharing, lahat yun. Parang parang si PRRD na-forced na niya yung tipong na daw siya hindi na siya nagsalita nung nabalitaan niya na magtatandem tong si Marcos Jr. tsaka itong si VP Sara. Hindi na daw siya. Hindi ko alam kung napamura siya o na siya yung parang hindi siya natuwa doon sa balita na yon. Talagang kamugtutan, wala namang ganun. Pero so talagang hindi decided ang VP Sara na tumakbo ng Vice Presidente noon. Mayor sana ang kanyang tatakbuhan. Oo, nakapila na nga Tapos sabi niya, ba't pa ako magna-national? Ayos na ako sa Davao, marami akong pending projects. Anong gagawin ko dyan sa Manila? Kagulo-gulo. At mukhang lalaban pa kami mag-ama. Imposible naman mangyari yon. At saka pa mga ganyang minsan hindi na usapan may mga kasulatan pa yan. Wala bang ang balita nga, may 2 love letter pa silang mag-ama. Ayun, tapos yun nga, nag-decide na hindi na na national
Tapos, pinakiusapan namin na mag-VP. Nagmabakaawa nga kami. Sabi ko nga, paano naman si Bongbong tatakbo na mag-isa? Meron pang presidenteng walang bise. Nakakatawa naman tignan. Ayan na. Ay pumayag rin sa bandang huli kasi maraming disappointed na mga Sara All, yung mga solid Duterte. Talagang disappointed sila na walang Duterte sa national slate. Ayun, nakumbinsin na rin sa wakas at umatras sa huling sandali at si Baste ang nag-replace sa kanya, nag-substitute doon sa Davao at siya naman ay pumila na noong November 13. Pero kung maalala ninyo, si Bato ang nakapila noon para sa PDP. Oh. Tapos nagpila rin si Bongo bilang presidente, inatras na, December na. Kaya talagang pabulaanan niyang sinasabi ng Madriaga na yan. Para magkakasunduan ng November 21, nangangampanya na nga nandun na nga sa Davao, nangangampanya na sila ng todo sa Mindanao. Ayan na, actually, ang Malacanang nagsalatan na rin kahapon at sabi nga ay walang ganitong term sharing sa pagitan ng Pangulong Marcos at VP Sara. Ayun na nga, kaya siguro dapat take notice ang ating Kongreso. Maski ang Pangulo sinabi na sinungaling si Madriaga, siguro dapat pansinin nila yan sa kanilang mga susunod na hearing. Huwag na nilang bigyan masyado ng bigat kung sunod-sunod. Si VP Sara galit sa bad academic record. Ay. Si Tanya Gaisano Lee, sinasabi hindi ako taga Laguna o scholar. Taga Davao pala siya, higit sa lahat milyonaryo. Isipin mo, Gaisano, ginawa pang scholar. Ayan na. So sa ganito nga sitwasyon, Senator Amy, so may panhawagan ka kay Pangulong Marcos kahapon sa inyong ading na linawin itong issue kay Madriaga at yung term sharing. Ayan na. Mabilis pa naman. Oo, mabilis pa sa alas 4 lumabas na yung denial na talagang tama yung sinasabi ko, mali si Madriaga. Kahit labas sa Ilongit, in-announce naman ni Auntie Claire. Ayan na. So, ang panawagan nyo sa Kamara, lalo na ang Justice Committee, ay tingnan mabuti Yes. kung tama ba itong mga sinasabi ni Ramil Madriaga at sino ba ang scriptwriter? At sino ba ang gumawa ng kanyang affidavit? Si Trililing yung scriptwriter. Yun na nga, definitely, hindi drama ng DCRH. Huhi, unang-una, hindi ko kilala yan. Sino siya? Ayan, oo. At pati si dating Ombudsman Justice Sam Martires nagulat din, ha? Abay, sabi niya kung bibigyan ko ng pera ni Digong, bakit idadaan pa dito kay Ramil Madriaga? Correct. Bakit nga? Naku, talaga naman. Talagang maraming kabulastugan ang pinagsasabi ng taong yan. Kaya nagtataka kaming lahat saan galing yan at bakit binibigyan ng halaga at pansin at oras. Wag na. So saan Deadman na lang yung mga ganyan. So saan hahanto ito, Senator Amy? Kasi marami ring nakapula. Pati si former Justice, Supreme Court Justice Adolf Ascuna na ang ginagawa ng Justice Committee parang impeachment hearing na dapat trabaho ito ng Senado bilang impeachment court. Actually, nagtataka rin ako kung ano yung connection nitong term sharing agreement kuno. Anong connection nito sa impeachment ni VP? Doon sa ano yan, ako na magkoconnect doon sa pagbabanta kay Mike Marcos Jr. Ipapakita na talaga mayroong pagbabanta dahil mayroong term sharing tapos hindi sumunod si Marcos Jr. Palakpak. Anong connection nitong pinagsasabi niya sa impeachment? At kung may connection man, hindi man mini trial na to. Parang nagtatrial na sila. Nagpe-presenta na sila ng testigo. Tinitimbang na yung ebidensya. Hindi ba trial ang dating nun? Kaya sang-ayon ako doon kay Justice Ascuna at nalilito ako sa ginagawa. Kasi ang dapat gawin lang yata ng Congress, ang pagkaintindi ko, form and substance lang. Na may ebidensya, okay, meron. Pagkatapos noon, yung forma, nasa tamang pagsulat, o di ayos na yun, tuloy-tuloy na.
Pero yung magkakaladkad pa ng testigo Ayan, oo. at papakita pa yung ebidensya, nalilito ako sa ginagawa nila, sa totoo lang. Ayan, oo nga kasi Pero ayoko masyadong magsalita eh. Daldal ako ng daldal eh. Baka palibasa magiging judge kami, eh mahirap na. Pero talagang nalilito ako. kasi napanood natin sa mga nakalipas na impeachment cases like Chief Justice Corona, ayan, Erap Estrada, ayan, wala namang ganitong parang mini trial. Ayan, pagka pinagbutuan na sa Kongreso, direkta na sa Senado. Bakit ngayon parang may mini trial pang ganito? Ayan, ito ba epekto ba nung decision ng Supreme Court na kaya parang maigpit daw yata ang sasampa ng impeachment na case sa Senado? Kailangan ay dumaan daw muna ng maayos. Maigpit ang pagsisiyasa sa Kamara. Ang pagkaintindi ko, yung unang judgment na sinulat ni Justice Leonel, maraming steps, maraming proseso, titimbangin yung ebidensya, kung sapat, etc. Tapos bibigyan ng babala yung respondent, pagkatapos may chance na lahat ng member ng Congress, sisiya sa atin yung mga pinakita. Parang mas long playing yun. Pero later on, nung nag-apela yung Congress, parang na-simplify naman, kaya hindi pwedeng gawing dahilan yung kay Justice Leonel. Kasi yung ginawa niya, back to normal lang naman, o ganun rin naman sa dati. Kaya tataka nga ako, ba't ang tagal-tagal? Kaya maraming nagdududa, meron ba kayong one-third vote? O di kaya, yung mga malisyoso, ang sinasabi, nakatenga pa ba yung mga FLR for later release na project? Ayan, nga, ano. Alam mo naman, ang tagal-tagal ko sa Congress, kaya nako, talaga naman. Overstaying ako dyan 12 taon na akong congressman. Ayan, kaya si Senator Ping Lacson ayan yung sinasabing allocable. Yan daw Senadora ay Ping new Lacson. form of pork barrel, Senator Amy. Oo, parang gano'n yung mga alokabos. Talagang wala akong maintindihan. May bagong lingwahe. May bagong lingwahe ang DPWH at saka yung congressman. Tinatanong ko nga yan nung hearing Kaso, tinamad na ako sa Blue Ribbon Sa totoo lang. Ayan. Kasi, nako, ayaw pakinggan yung mabibigat na testigo, si Gutesa, yung 18 Marines, talagang naisang tabi na. Tapos pinagpipilitan, napirmahan daw namin yung report. Ayan, partial yung report naman, bitin na bitin. Kaya nga daw partial Anyway, Senator, bago nga natin iwanan itong si Madriaga. Sino ba sa tingin nyo? Meron bang nasa likod ng Madriaga? Sino siya, kung meron? Hindi ko alam kung sino man yung nasa likod niya. Igihan naman nila yung script. Kaya nga, dapat ko konsulta dyan. Hindi pwede yung ganun. At saka wala namang kredibilidad yung convict. Nakakulong yan di syempre, maski sasabihin niyan para makalaya. Samantalang, yung mga lumaban para sa bansa natin ng mga Marines, ayaw pansinin. Ano bang storya ito? Ayan, kaya nga tuloy sabi ni Attorney Salvador Paulo Panelo Jr. nung ma-interview dito kahapon sabi niya may pangako kay Madriaga na kapalit ng kanyang pag-testify against sa BP Sara ay ang kanyang kalayaan kasi siya nga ay nakakulong, may kaso. Tama, ganun talaga ang ating pagkaintindi pag isang preso or PDL gagawing testigo, talaga may pangako yan para kumanta ng gumanta. Parating ganyan yung mga MO natin, hindi maganda yun. At kailangan timbangin natin ng maayos. Ayan, sa ibang issue, Senator, ay may excise tax sa diesel at gasolina. Ayan, tinanggan po ng yung ading ang Pangulong Bonget. Ayan, ano ba ang stand nyo dan? Dapat bang suspindihin mo na ng VAT sa diesel at gasolina rin? O hindi? Dahil sabi ng economic advisor, sina Manong Arce Balisacan, malaki daw ang mawala sa gobyerno. Well, para sa akin, sinabi ko na talagang lahat ng magagawa gawin na natin kasi nahihirapan talaga ang tao. At yung mga sinasabi nila 50 pesos rice, nako 62 na tigilan nila. At saka yung lumulobo na gasolina, kung bakit tayo pinakamahal sa buong Asia. Yung iba naman 20-30% increase, bakit tayo umaabot sa 280% increase? Opo. So ang sabi ko, magdiskusyon tayo kung ang talagang gagawin. Hindi, wag na daw tayo magdebate at nagmamadali ang pelasyo sa excise tax. So dali-dali kami, isang gabi lang walang debate,
pinipigilan ako. Sabi ko, baka naman yung excise tax, ang makinabang niyan, yung malalaking oil companies, hindi rin babagsak yung discount sa ating mga tauhan, ng mga nangangailangan. Sabi niya, hindi bali na, basta bigay na natin. Baka kontrabida pa tayo dito. Sabi ko, pati yung VAT, ba't hindi natin tignan? At least point of sale yun. Mararamdaman ka agad, may awas ka agad, kada litro, bawas 6 to 8 pesos. Di masaya na rin tayo nun. Sabi nila, wag na, dali. Ayan, dinalian. Sabi ko, uwi na ako, bira naman kayo, wala nang daldal dito. O di, sige. Isang buwan nakalipas. Wala naman nangyari. Sa kakapaspas nila, wala nangyari ng isang buwan. Finally, lumabas, kerosene and LPG. Sabi, nagkakamit ako ng ulo. Bakit kerosene and LPG? Ano nangyari sa crude? Tanungin mo yung kapatid mo. Anak ng toka, tanungin mo. Huwag kami. Marcos naman. Yung kapatid mo nakakalam niyan. Tanong mo kung ano binabatak niya ngayon. At gasolina, yun ang kailangan. At yun nga, nalito ako dito sa kanilang sinasabi, ang ending, yung pinaka hindi masyadong ginagamit, yung pa ang inuna, ayaw tulungan ng tao sa krudo. Alam naman natin, nag-aani ang ating mga magsasaka last month, ano? Wala silang mahagilap at wala silang pambayad ng krudo. Ang daming hindi na nag-ani sa Benguet, pati sa Ilocos, wala na nagsiani ng mga nating, ng mga gulay. Yung mga nag-ani naman, di naman nabenta yung mga pechay at repolyo. Masyado na daw mahal para sa taong bayan. Tapos yung mga isda, Zamboanga, Jensan, Palawan, wala na nagpapalaot kasi hindi na kaya yung krudo. Sabi ko, ano ba ito? Bakit hindi tulungan? Hindi tulungan ang tao ng diretsyo dahil dinadaan pa sa oil companies yung so-called government imports. Ay nako, talagang nalilito ako. Nauna kay Deo, ang problema dito, dinaanan na natin to, matanda na tayo Ikatlong beses na to, yung unang oil shock, maalala mo, di ba 1974? Buhay na tayo nun 1979, Iran Revolution. Second oil shock, alala mo? Limitado binibigay sa mga motorista na gasolina. Hindi pwedeng magpa-full tank no araw. Correct, walang full tank. Naalala mo si Chiquito, si Asyong Aksaya? Naalala mo yun, sino pa yun? Parating binabatukan yun kasi sinisindi yung ilaw, di ba? Tapos parating nagpo-full tank, bawal yun. Tapos may comic strip hanggang naging sine. May programa nun, tapos tinatag yung Petron, lahat yan. Yung PNOC, tinatag yung iba't ibang Department of Energy, lahat yan, tinatag nung panahon na yun as a response to the oil crisis. And kasama ako noon naniliklohod tayo sa Saudi. Nako, kung saan-saan kami umabot para lang humingi ng langis, pati yung China. And ngayon, nakikita ko, yung private companies ang talagang nag-i-initiate. Tapos, hindi naman diretso sa mga mangingisda, sa transport. Wala, talagang ganun lang. Ayan na. Isa pang balikan ko yung excise tax sa diesel at gas, ba't hindi suspindihin? Sinasabi ng mga economic advisors ng presidente, yung ading ang makikinabang daw, ang mga mayayaman. Di ko maintindihan kung bakit sinasabi nga, ang mga taga Forest Park lang daw, mga mayayaman daw makikinabang, at hindi ang ordinary mga mamamayan. Parang hindi yata nila naiintindihan ang epekto ng VAT, pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina, Senator. Ay, nako, ang dami-dami nilang dahilan. Sabi na nga, maraming dahilan pag ayaw gawin. Pero maraming paraan pag pilitin. Ayun nga, nakakapagtaka. Sasabihin, ang sinabi sa akin, ako, wag na yung VAT, wag nang galawin yung VAT. Sabi ko, bakit? Bawasan lang. Kasi dahil napakataas naman, gagawin na lang from 12%, gawing 10% man lang para hindi naman tayo masyadong hirap. Sabi ba naman, napakahirap niyan. May input and output. Sabi ko, accounting procedures yan, kaya natin yan. Kung yung flood control na magic yan, yung 2%, kayang-kaya natin yan sa kanilang Pilipino. Diyos ko. Tapos yung excise tax, hindi ba naman high blood ka dyan? 15% sa lahat ng bagay. Yung mga sikat na sports car, yung mga luxury handbag, lahat yan 15%. Pareho ng pagkain at ng langis. Hindi ka ba high blood dyan? Ay, talagang naka-high blood. At speaking of high blood, ang sakit daw ng ang Pangulong Marcos ay high blood lang daw po at gout. Ano ba talaga ang status ng health ng iyong ading, ang Pangulong Bonget, Senator Amy?
Alam mo, maraming tatanong sa akin, pero ang totoo, tulad ng sinabi ko, hindi na kami nagkita parang 1 taon na. Kaya yung Ganun ba? nakikita ninyo sa dyaryo, siya rin yung nakikita ko. Nakakatawa nga, yung nanay ko, nagtatanong din. Sabi ko, nagkikita naman kayo. Sabi niya, tuwing nagkikita daw sila, nakikita niyang payat, pero ang sabi, okay. Ganon din yung mga anak ko. Kaya wala akong maidadagdag. Pero mukha namang gumagaling kahit papano, kahit ano pa yung kanyang sakit. Pero sa akin kasi, obligasyon ng isang opisyal, lalo na yung pinakamatataas na opisyal, na magkaroon ng medical bulletin. Huwag naman manggaling sa akin, di mo ako doktor niya eh. Dapat yung doktor niya magsabi para matigil yung mga haka-haka. Total, mukha namang gumagaling siya kahit papano. At pinagdadasal ko siya kahit papano kasi kapatid ko pa rin. Maririnig ka na naman ni Auntie Claire niyan, madam. Kahit pa paano, dapat all out ang pagdadasal mo kay Bangag. Kahit na, di ba? Yan eh. Ayoko naman talagang magkasakit. Di ba nung November, kailan ba yun? Yung November sa Iglesia ni Cristo Rally, sinabi ko na magpahinga na siya at magpagaling. Kasi duda ko may sakit. November yun, last year. Maraming nagulat, maraming nainis sa akin sa palasyo. Pero 2 buwan nakalipas, ilang beses na siya sinugod sa ospital. St. Kaya Luke's. tama yung aking pagamba eh. May sakit. Ayan, sa bagay, namin nga naman niya yung sakit niya nga diverticulitis, pero gumagaling na raw. Yun na nga. Sana naman, kaya lang, yung itsura nga, yung sumobrang payat, sana umiigi na kahit paano. Pero wala akong balita eh. Baka sabihin na naman fake news, alam mo naman. Ayan, so sang-ayon din po kayo na dapat maglabas ng medical bulletin ng presidente? Hindi ba obligasyon yun eh? Kasi talagang kapag incapacity, talagang na-approve, pangit yun, di ba? Magpapalit at hindi magampanan ng kanyang mga functions. So, kinakailangan talaga yung doktor magsabi. Di ba nakikita naman natin yan, kahit sino naman talaga nagkakaroon ng medical bulletin, basta official eh. Sino bang doktor niya? Si Dr. Pacifico Marcos ba? Ay, wala na yung Uncle Paking ko. Mahusay na doktor yun. Yun na nagsimula ng PhilHealth, sa totoo lang. Siya pala. Medicare ang tawag nun eh. Yun yung Medicare pala, PhilHealth ngayon. Anyway, ang former First Lady Imelda Marcos, ma'am, Senator Amy, kumusta po ang kanyang health naman? Nako, maganda yung health niya. Matibay yun. At saka masipag ngayon. Nagugulat nga kami eh. Ang init-init pero ang sipag mag-physical therapy. Oo. Kaya tuwan-tuwa naman kami nag-exercise. Say mo, nung panahon ng tatay ko, talagang ayaw niyan mag-exercise. Kaya nagugulat kami talaga. Masipag talaga yun eh. Ngayon, talaga nag-exercise siya. Kaya kahit papano, matibay. At saka kwan yun. Siya yung talagang politiko sa pamilya, abalang-abala siya sa krisis ngayon. Wow. At sabi niya, sinong tatawagan natin? Ayan. Kasi sanay siya parating diplomatic mission. Humingi siya ng langis sa China, siya nag-solo flight, kung saan nakaabot yan eh. Sa Morocco, sa Saudi. Ayan, mag-isa siya pumupunta, pinapapunta ng tatay ko. Kasi syempre, sa ganda ba naman nun at napaka-charming, hindi siya mahindian. Ayan nga, pati si Mao Zedong, na-mesmerize niya, pati si Colonel Gaddafi ng Libya. Correct. Kaya marami tayong langis noon. Ayun. Pero siguro, kailangan rin natin humingi. Andiyan naman yung kapitbahay natin, ang Brunei, ang balita, nagbigay daw sa Mindanao. Tapos yung Indonesia. Dapat hingan lang natin, di ba? Government to government. Tapos ibigay ng diretsyo sa mga nangangailangan tulad dati. Hindi na idadaan sa mga dambuhalang oil companies. Hindi na nila kailangan kumita pa. So, yun nga, medyo nainis ako nung may pumunta sa akin kasi humingi ng tulong sa isang speaking engagement. Sabi, ma'am, meron akong kontrata sa DOE, hindi mapapirma-pirma. PNOC yata, PNOC. Sabi ko, bakit hindi mapapirma? Walang tao eh. 2 araw lang sila magtrabaho. Sabi ko, ano? Siguradong hindi yan totoo. Imposible yan. Hindi, ma'am, totoo, patulong naman. Doon nag-umpisa. Abay, nung inuungkat ko na, sabi ko, hala, bakit yung DOE may memo? May order sila na 2 araw lang Work from on-site. home. Kaya nga, marami nga nagulat dyan eh. Ayan. Ang bira, samantalang
Kung tutusin, dapat nga 24/7 sila. Dahil may energy Tama, crisis. sila yung inaasahan. Sila yung inaasahan. Sila pala yung kuan. 2 days lang. Ang swerte naman, sabi ko, hala, ang sinabi ng Office of the President, 4 days. Yung mga private companies nga nangangarag kasi sa hirap nga ng buhay. Eh kayo, 2 days. Tama ba yun? Ay nako, deny to death sila. Sabi na, naka-remote daw sila. Remote ba yung pagpipirma ng kontrata, yung approval ng accreditation, na gano'n? Ay nako talaga naman. Ano ba ito? Senator, ay may panghuli po, ano po ang inyong advice sa inyong Ayan nyo na yan, huwag nyo nang pakinggan yung advice niya. At di na natin papakinggan yan. Dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa Page Update. Mag-ingat ho kayong lahat. Malinat na Pilipinas.